Sa wakas ay nandito na tayo sa pinakatuktok nitong isla. Dito sa bungad pa lang, makikita na natin yung napakalaking kuweba. Mahilig yung mga Hapon noon ng matataas na lugar dahil mas matatanaw nila yung kalaban nila kung nagmumula doon sa ibaba. Isa ito sa mga pinaka-delikadong napuntahan natin dahil hindi natin alam kung ano nga ba meron dito sa loob na pinapaniwalaan nilang may nakatira dito. Tingnan mo sa haba nito. Ayan o, tingnan mo. Buto yan ng malaking ahas. Ayan o, malaking sawa yan o. Tingnan nyo. Grabe, sobrang laki niyan. Ito yung nakakapagtaka dito oh. Ayan, paakyat po yan. Parang lubid na pwede kang umakyat doon sa pinakataas. At may butas doon. Yung mga pangalan ng mga grupo na pumunta dito ay makikita natin dito yung kanilang mga pangalan. Itong areang ito, dito daw nilalagay yung mga machine gun na nakapwesto dito na tanaw nila yung kalaban mula sa baba, mula dito hanggang doon sa ibaba. Itong areang ito na lumubog ay dito hinukay ng mga treasure hunter na naniniwala na mayroong kayamanang nakabaon dito. Mayroong dito nagpakabaon. Hindi lang namin alam kung nasaan, kung anong nakabaon dito na mga kayamanan. Yun hindi namin alam. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. So nung mga nakarang araw ay in-explore natin yung Basay Samar at pinuntahan natin ang Soton Cave at ipinakita ko po sa inyo kung ano nga ba ang mga pwedeng gawin dito sa areang ito. So, naging parte ito sa mga mahalagang kasaysayan noong panahon ng World War II. So, ngayong araw naman ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin dahil pupuntahan natin ang lugar ng Talalora. Ayan, isa sa mga kinakatakutan na lugar dahil sa kilala ito bilang tinitirahan ng mga taong pinaniniwalaang mambabarang. So alamin natin kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi at di lang yon. At i-explore din natin yung mga kalapit na mga isla na matatagpuan sa Talalora. Ayan, so i-explore natin yung mga kuweba na makikita natin doon na naging parte ng World War II. Ayan. So pinaniniwalaan din itong merong mga nakatago sa kuwebang ito na iniwan daw ng mga Hapon noong unang panahon. Kaya alamin po natin yung lugar at i-explore po natin ito. Pero bago yan, nakikita nyo, nandito po tayo ngayon sa Leyte Park, dito sa Palu, Leyte. Ayan, ipapakita ko po muna sa inyo bago tayo magpatuloy itong area. Tara! So dito nga pala sa Palu, Leyte, makikita yung monument ni General Douglas MacArthur. On this spot, Palu, Leyte, General Douglas MacArthur returned to the Philippines on October 20, 1944. Ayan. Isang statue na magpapatunay na dito unang umapak si General Douglas MacArthur at dito siya pumunta sa bahaging ito ng Palu, Leyte. So yan, time is 6:53 AM. So mas inagaan natin ngayon para makarating tayo ng mas maaga sa pupuntahan natin. So ang destinasyon nga pala natin ay papunta sa Babatngon, Leyte kasi doon tayo sasakay at iiwan natin doon sa sasakyan. Kung mapapansin nyo, sasakyan yung gamit natin ngayon kasi hindi natin matansya yung panahon. Minsan naman umuulan, minsan naman hindi. Sasakyan na lang yung ginamit natin para hindi tayo maabala sa biyahe. So ngayon, nandito po tayo sa intersection ng Palo. Yung way nga pala ay yung dito, ito yung papunta sa Tacloban City. So ito yung papunta sa Ormoc at ang diretsyo naman ito ay papunta sa Samar. Ayan.
pagkalipas lamang ng 1 oras na biyahe ay narating natin itong Babatngon Leyte. Ayan. So nandito po tayo sa kanilang proper. Ayan. So dito muna natin ipapark yung sasakyan natin. So unang destinasyon natin ay papunta tayo sa Talalora. Ayan. So ang makakasama po pala natin ngayon yung sasakyan nating bangka, si Tatay, anong pangalan mo, Tay? Nick Kalipayan. Si Tatay Nick Kalipayan yung maging tour guide natin sa paglalayag natin. So, ako din po itatay, walang mabibila ng pagkain doon, ano? Wala. Kaya magdadala tayo. So, naganda na kami ng pagkain. So, nag-prepare kami dahil mahabang biyahe yung gagawin natin. Malaking adventure yung gagawin natin ngayon. Saan yung bangka mo? So, doon. So, pupuntahan natin. Tara. Kikita po natin dito sa Babatngon Leyte na meron silang market kung saan binibenta yung mga isda. So nandito pala tayo sa kanilang Fishport area. So dito dumadaong yung mga bangka para ibagsak yung mga isda na nanggagaling pa sa Samar para ibenta dyan sa Babatngon Leyte. At yung iba dinadala sa Tacloban City. Yan. So sakay na tayo. So nandito na tayo ngayon sa isla ng Talalora. Pagkatapos lamang ng mahigit 1 oras na biyahe ay narating natin itong isla ng Talalora. Ang isla ng Talalora ay isa sa mga kinakatakutang lugar dito sa bahagi ng Western Samar dahil dito karamihan nakatira ang sinasabi nilang mga mangkukulam. Ito ay usap-usapan na itong lugar ng Talalora ay marami daw nakatira ng mga mambabarang. Totoo pa po ba? Yan naman ang sabi ng ano noon, mga nasa unang panahon, yun daw ang totoo ng mga may mga maraming mambabarang daw. Pero ewan ko ngayon parang kahit naman saan lugar ba, di ba? So ako din po sa kanya, dati ay totoo po talaga na itong lugar na ito ay lugar ng marami ng mga mambabarang o mangkukulam. Pero sa ngayon ay ako din po sa mga napagtanungan natin ay wala na raw. So, totoo po ba, te? Totoo po yan. So, bakit sa mga history, te, bakit nga ba binabarang o kinukulam yung mga tao ng mga taga rito dati? Halimbawa, pag linuloko mo yung isang babae. Pero ngayon ay pumupa na. Wala na. Wala na ngayon. Wala na ngayon. Wala na. Maraming salamat, ate, sa pag-unlock sa aking mga katanungan. So since tapos na tayo dito sa area ito, pupuntahan na natin yung tinatawag nilang Gimit Cave, kung saan isa sa mga makasaysayang lugar dahil pinapaniwalaan ito na naging kampo ng mga Hapon noong World War II. So iikot tayo kasi kung dito tayo dadaan mas malayo. So doon tayo sa kabila dadaan para mapuntahan yung kuweba. Ayan, mayroon tayong mga estudyante dito na kumakain. Ano yan? Lunch na yan? Lunch? Hindi, birthday. Birthday. Birthday ng classmate nila. So, hi kayo sa camera. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Boss, thank you. Pagkatapos nito ay inikot namin ang isla para mapuntahan ang isang kuwebang pinaniniwalaang naging hideout ng mga Hapon noong World War II. So ngayon umikot tayo dito sa area ito dahil maghahanap tayo ng pwedeng makasama sa pupuntahan nating kuweba. Ayaw sumama ng ilan dahil medyo natatakot silang puntahan ng lugar na ito. Kaya magta-try tayo dito maghanap ng mga taong pwedeng maging guide natin
So dahil kilala ito sa isa sa mga kinakatakutang kuweba na pupuntahan natin, kaya extreme ang gagawin natin ngayon. Dahil sa mayroong mga nakatira daw ditong malalaking mga sawa. Ayan. So tara, baba muna tayo. Good morning. Good morning. Ako ngayon ni Milber, mga balager kami. So, kaway ka mo. Vlogger ka po. Kaway kayo sa camera. So, ayun. So, anong pangalan mo, sir? Ninyo Lakasa. So, ito si Kuya Ninyo Lakasa, isa sa mga konsihal Konsihal ng dito barangay. sa barangay Malyorga. Malyorga, Talalora, Samar. So, isa siya sa mga kasama natin at itutour guide niya tayo doon sa loob. Balita ako, sir, itong area ito na Gimit Cave ay may historical daw itong lugar na ito. Marami kasing mga story dyan na nung unang panahon pa. Oo, unang panahon. Maraming mga okay. pumasok na dyan na mga iba-ibang mga tao. Na yan, na Tapos, yun nga, na-discover ngayon na parten hapon. parting hapon, may pumunta dyan. Tapos, linagyan ng pailaw doon sa loob. Tapos, pagdating ng panahon, iniwanan nila. Hindi namin alam kung bakit na. Noong mga ninununo pa namin yun. So, yun. So, ibig sabihin, itong lugar na ito ay naging kampo pala ng mga Hapon noong panahon ng World War. Oo. Wow! So, kinakailangan nating lakarin itong islang ito dahil sa low tide ngayon. Hindi makakaikot yung bangka dahil babaw yung area ito. Kailangan nating umakyat dito sa pinakatuktok. Itong hagdanan nga pala na makikita natin paakyat doon sa kuweba. Matagal na ba ito nandito, sir? Oo, may hinay ni. Kanan ko ni, kanan Amerikano ini donation yun ni. Bakit siya nagpagawa nito? Pumunta ba doon sa taas? Oo, pumunta sa Cob. Pumunta siya sa loob ng kuweba? Oo, tapos isang gabi. Isang gabi siyang Nagtumulog. Pagkahapon ng umaga, naligo dyan sa dyan sa dagat. Para siya ng nag-overnight dito. dito. Dahil sa tagal na ng panahon, itong hagdanan na to ay medyo may kalumaan na rin. At amoy na natin dito yung mga mabahong amoy ng mga paniki na nandito sa area. Bagamat hindi natin ito mapapansin itong isla na paakyat dahil sa kung nandun tayo sa dagat ay kung tingnan ito ay patag. Pero hindi po, paakyat po dito. Makikita po natin na yung tinatahak nating daan ay paakyat. Para sa mga hindi pa masyadong healthy ay huwag niyo subukang umakyat dito dahil nakakapagod. Sa wakas ay nandito na tayo sa pinakatuktok nitong isla. Dito sa bungad pa lang makikita na natin yung napalaking kuweba. Base sa tansya namin, itong taas na itong kuweba nandito sa ibabaw ay nasa 100 o 150 feet according kay sir. So, pansin nyo, mahilig yung mga Hapon noon ng matataas na lugar dahil mas matatanaw nila yung kalaban nila kung nagmumula doon sa ibaba. Isa ito sa mga pinaka-delikadong napuntahan natin dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang meron dito sa loob na pinapaniwalaan nilang may nakatira dito. So dito pa lang sa entrance, yung mga pumupunta rito ay meron silang mga petsa na iniiwan dito. Marami na ring mga nagpaka-ukit na mga pangalan na nandito. Mayroong pumunta dito taong 1956. Matagal na ito dito nakabandal siya. Matagal na ito dito makabandar. Ano pa ng mga
mga lula namin, nandito na daw to ng mga sulat. Dito daw nilalagay yung mga machine gun na nakapwesto dito. Mula dito hanggang doon sa ibaba, nakaabang dito yung machine gun. Totoo po ba yun, sir? Oo. Dito nakalagay? Nakandindi. Wala pa man ito mga lubi. So, itong area yan ay wala pang mga masyadong mga puno dyan. Kaya tanaw na yung mga kalaban doon. Wala pa man ini. So, dito nga may nakaukit na kanyon. Yung mga pangalan ng mga grupo na pumunta dito noong January 7, 1967 ay makikita natin dito yung kanilang mga pangalan. Si Berto, None, Pene, Luli, Norma, Colasito, Ansisto at Tuning. Ayan. Ayan yung mga isa sa mga sinaunang mga tao na nagpunta dito noong unang panahon. Itong area ito na lumubog ay dito hinukay ng mga treasure hunter na naniniwala na mayroong kayamanang nakabaon dito. Kaya itong area ito ay hinukay nila. Sobrang lalim na ng pinaghukayan ng mga treasure hunter dahil dito daw nakabaon yung kayamanan. Grabe. Tinawag nga pala itong kuweba na ito na Python Cave dahil sa dami ng mga ahas na nakatira dito. So, tingnan natin kung may makikita tayo mamaya. So, bakit, sir, dito sa ilalim ay parang may pinaghukayan? Ano mo kunin ng mga guano, mga iti pinanguha. Ito? Ito yung mga dumi nila, tapos kinukuha, ginagawang fertilizer sa mga palayan. Para yan, amoy ni Mano. Ayan. Amo niya. Ah, okay. Man. So, fertilizer yan. Fertilizer ini, para inihagna. Ah, para sa palayan. Mga utan, matnilagusan. Dito. May makikita pa tayo ditong lagusan. Dito ay may hagdanan dyan. Sa tagal na ng panahon ay nasira. Ayan o. Doon umaakyat yung mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan para abangan yung mga kalaban na naglalayag sa dagat. Napag-alaman namin na dalawa pala yung kuweba na nandito sa islang ito. Sa isang kuweba na papasukin namin ay binabantayan pala ng malalaking ahas. Kaya dito magsisimula ang aming pinakanakakatakot na adventure. Dalawa pala yung butas na Pinasukan namin. pinasukan natin. Oo, Yung ano isa doon, Ano isa doon na pinasukan namin, ano lang yun, mga teres yun yung mga Hapon. Lalagyan ng mga armas nila. Dito naman na papasukan namin na pangalawan, itong malaking kuiba. napakalayo pala nito, sir. Oo, malayo to, malayo. Saka malaki. Malaki. Tsaka ano kayang meron dito sa loob? Mga sawa. Malaki yung mga sawa Mga dito. sawa, matitingnan natin mamaya. Sa loob. Ganon din, yung mga nakikita natin dito, meron din mga bandal, oh. Oo. Ayan. Dami. Daming Ang daming bandal. Yan, may ahas yan sa ilalim. Diyan. Palagi yan may ahas. Hindi nagpapakita. Lahat ng pumupunta rito ay nag-iiwan ng vandalism. Okay lang ba nalagyan ng vandalism itong area, sir? O pinagbabawal nyo na ngayon? Pinagbabawal na ngayon. Dahil i-develop na itong lugar, Tatanggalin na ito. Papananggalin na daw. tatanggalin na. So yung mga bandal na nandito ay plano na nilang tanggalin dahil sa i-develop na itong area ito. Ayun, ang dami. Ano to, sir? Hala. Tingnan nyo. Ito yung nakakapagtaka dito, oh. Merong tumubong ugat dito, oh. Tingnan nyo. Grabe, oh. Ayan. Paakyat po yan. Parang lubid na pwede kang umakyat doon sa pinakataas. At may butas doon. Grabe. Ito yung mga nakakapagtaka dito sa loob. Marami na akong pinasukang kuweba, pero ito yung pinakamalawak na napasukan ko. Sobrang laki ng mga paniki na nandito. Nagsisiliparan na. Pero wala po tayong gagalawin dito, ni isa. At ni hahawakan o anong mga bagay na pwede nating masira dito. Ang pwedeng gawin lang natin dito ay titingnan lang natin. Pinikilabutan na ako dito sa loob kasi sobrang lamig ng temperatura.
Grabe. Ayan o. O, papunta doon ito yan. Ito, papasok. Sino mo? Dito. Ano? Nakakatakot oh. Papunta sa ilalim yan. Mayroon pa papasukan yan. Kailangan may PC ka doon. Ay, so ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba dyan sa ilalim. Oo, pero wala tayong PC. Kinakailangan ng lubid. Lubid. Magtatali ka dito. Magtatali ka. Papunta doon. Saan kaya yung labasan nito, sir? Yun lang hindi natin alam. Ito, tapos babalik ka. Hindi natin alam kung... Hanggang saan yan? Oo, nakakapasok dyan. Ano lang, mga tambalan. Yung mga mangkukulam. Oo, ganyan. Ganyan ang nakakapasok dyan. Yung nagre-ritual doon sa ilalim, yung nakakapasok dyan. Mga, mga simpani mo ng mga magkukulam. So, totoo palang sabi-sabi dito na ang isla ng Talalora ay meron talagang mga mambabarang o mangkukulam. Oo, ito, yan nakakapasok yan. Dyan sa loob nag-ritual. So, hindi na natin gagambalain yung mga tao na nandun sa loob sa ilalim. Oo. Kasi napakadelikado, hindi nila alam kung saan ang labas niyan. Ang usap-usapan ng mga tao ay papunta raw doon sa kabilang isla. Kabilang isla. Ang ilalim nito ay tubig. Tingnan nyo. Ayan o. Grabe. Dito may nakita po tayong mga buto ng sawa o python. Ayan o. Patay na. Tingnan mo. Sa haba nito. Ayan o. Tingnan mo. Buto yan ng malaking ahas. Ayan o. Malaking sawa yan o. Tingnan nyo. Grabe. Sobrang laki niyan. Hindi kaya mga ano yan, sir? Ayan. Hala. Ayan na. Tingnan mo. Bababa na. Napakalaki niya, no? Ayan. So, isa sa mga nakakatakot dito sa loob ay yung mga may encounter nating mga kagaya niyang kalaking mga ahas. Snake. Ayan na. Ito yung pangalawang ahas na nakita natin dito. Tingnan mo. Ayan. Ayan. Ito yung nagkukumpirma na marami ditong mga nakatirang mga malalaking mga ahas. Ito na yung pinakadulo na pupuntahan natin. Ayan. Sobrang dami ng paniki. Dito, itinayo yung flag ng mga Amerikano. Dito sa areang ito. Diyan sa butas na yan na nakikita nyo, diyan pinatagos yung flag. At dito, inilagay yung pinakaposte na pinananiwala ang ginto na ninakaw ng mga tao. Hindi nila alam kung sino yung kumuha nito. Bagang clam, puno bagang clam. Parang clam. O, parang clam. Tapos ninakaw. O, kuha. So, ilan lang sa mga history nitong kuweba na hindi masyadong napapanood sa social media at nababalita. Kaya pinuntahan ko itong lugar para ipakita po sa inyo aktual ang area. Sa dilim po nitong loob at lawak po nito ay di kaya po nating ikutin ng isang araw. Dahil sa dami ng pasikot-sikot, dahil nga sa napakadelikado ng pumunta pa tayo sa pinaka-ilaliman nitong kuweba, baka hindi na natin alam kung saan to papunta. Ay babalik na lang tayo. At least may pakita natin yung kaloob-looban nito. Yung experience namin, grabe. Nakaka-intense at nakakatakot rin kasi hindi natin alam baka may matapakan tayong ahas na malalaki. Sa dami ng mga ahas na nakatira dito, isa ito sa mga nagiging delikado na puntahan. Dahil kapag gutom, pwede kang kainin nun. Para sa'yo, sir, anong masasabi mo dito sa area ito? Ang gusto namin, ma-discover yung lugar namin para pagdating ng panahon, pagkinabangan ng barangay namin. Isa kasi itong makasaysayan na lugar na nung una na panahon, nung mga hapon pa na mayroong ditong nagpakabaon. Hindi lang namin alam kung nasaan, kung anong nakabaon dito na mga kayamanan. Yun din namin alam. So, para po sa mga gustong pumunta rito, pumunta po kasi sa barangay Malyorga. Ayan, doon po kayo mag-i-inquire kung paano makapunta rito kasi mahigpit na pinagbabawal itong area ito na pasukin dito.
So, gusto kong pasalamatan yung naging tour guide natin ngayon, si Sir Benito, sir. Maraming salamat. Benito Monicani. At sika si Sir Ninyo Lakasa. Ninyo Lakasa. So, mabuhay po kayo, sir, sa pagsama niyo po sa akin dito sa loob ng kuwebang ito na matagal niyo nang inaalagaan. So, sa mga gustong pumunta rito, i-contact nyo lang si Sir Benito at saka si Sir Ninyo, isa sa mga chief tanod at saka isa sa mga konsihal ng Barangay Mayorga. So, yun. Siguro dito ko muna ito tatapusin. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mas ma-update kayo sa mga video na gagawin ko sa susunod na aking mga biyahe. Salamat.